Ano nga ba yung panalangin? Ang panalangin, sa madaling salita, ay pakikipag-usap sa Diyos. Yun ang pinaka maiksing paliwanag o meaning ng panalangin. Pakikipag-usap sa Diyos. Sa Mateo 7:7, ganito ang nakalagay. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Napakasimple ng verse na yun, ano? Na humingi, humanap, at kumatok. Pag humingi tayo, bibigyan tayo ng Diyos. Pagka humanap tayo, makakasumpong tayo. At pag kumatok tayo, pagbubuksan tayo ng Diyos. Hindi madamot ang Diyos. Di ba? Ang Diyos, kaya tayo nakakahingi sa Diyos dahil siya ang ating Ama. Di ba? Ibig sabihin, pag Ama natin ang Diyos, meron tayong relasyon sa Diyos. Hindi ka pwedeng humingi sa isang taong wala kayong relasyon eh. Di ba? Halimbawa, kung manghingi ako kay Sobel Ayala, hindi ako bibigyan kahit kumatok ako sa bahay nila Don Sobel. Ha? Hindi ako bibigyan. Unang-una sasabihin, hindi naman kita kilala eh. Di ba? Kaya, hindi ako bibigyan. Dahil unang-una, wala kaming relasyon ni Sobel. Kaya tayo nakakahingi sa Diyos dahil meron tayong relasyon sa Diyos. Meron dalawang pamantayan lamang na kaya tayong pag humingi tayo, bibigyan tayo. Unang-una yun nga, meron kang relasyon sa tao o sa Diyos. At pangalawa, may kakayanan siyang ibigay yung hinihingi mo. Diba? Halimbawa, si Ka Aponso humingi sa akin ng 1,000,000. Bagamat may relasyon kami, magkaibigan kami, hindi ko siya kayang bigyan ng 1,000,000. Bakit? Wala akong kakayanan nun eh. Di ba? Wala akong maibibigay sa kanya ng 1,000,000. Di ba? Pwede ka lamang magbigay ang isang tao pag meron kang, o ang Diyos, kung meron kang relasyon at meron siyang kakayanan na ibigay yon. Ang Diyos, ang ating Ama, meron tayong relasyon. At meron siyang kakayanan na ibigay anumang hingi natin. Kaya sabi niya sa pangako niya, sabi ng Panginoong Hesus, humingi kayo at kayo'y pagbibigyan. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus na nagsabi nun, di ba? Pag humingi kayo sa Diyos, bibigyan kayo ng Diyos. Dahil meron kayong relasyon ng Diyos at merong kakayanan ang Diyos ibigay anumang hinihingi nyo. Kagalingan, kayang ibigay ng Diyos. Proteksyon, kayang ibigay ng Diyos. Pagkain, kayang ibigay ng Diyos. Anumang bagay na kailangan natin, ipanalangin natin sa Diyos. Bakit? Kasi meron tayong relasyon sa Diyos. Sabi ko nga kanina, ang pinaka maikling o simpleng paliwanag kung ano ang panalangin, pakikipag-usap sa Diyos. Kaya dapat, anumang pangangailangan natin sa araw-araw, hinihingi natin sa Diyos. Maliit man yan o malaki, ang Diyos uunahin natin sa Kanya tayo humingi. Dahil bakit? Dependent tayo sa Diyos eh. Di ba? Parang isang ama at sa anak. Ang anak, lahat ng pangangailangan niyan, nilalapit niya sa magulang niya. Same din, tayo. Anak tayo ng Diyos eh. Mga anak tayo ng Diyos. Ibig sabihin, meron tayong relasyon sa Diyos, bibigyan niya tayo. Kahit sa pangako ng Diyos yun eh. Humingi kayo at kayo'y bibigyan ko. Diba? Kaya, yun ang kulang ngayon eh. Ang mga tao, hindi na nananalangin. Bakit? Masama loob sa Diyos. Hindi naman na tayo bibigay sa akin ng Diyos.
Di ba? Hindi humingi sa Diyos dahil hingi kay Bombay, magpahingi sa 5-6 pero hindi hingi sa Panginoon. Di ba? Kasi lumayo na ang tao sa Diyos. Masama na ang loob ng ibang tao. May bitterness sa puso na nila sa Diyos. Na samantalang, dapat maganda yung relasyon yun ng Diyos. Diba? Ang anak, hihingi yan sa daddy niya, hindi yan nahihiyang humingi kahit ano. Dahil may maganda silang relasyon ng daddy niya. Diba? Pero kung masama ang loob mo sa daddy mo, nagmamaktol ang bata, ayaw humingi. Magkukulong siya kahit na kailangan ayaw humingi. Bakit? Masama ang loob niya. Wala namang alam yung daddy niya kung anong kinasasama ng loob niya. Diba? Yun yung una. Ang sabi ng Panginoon, humingi, manalangin tayo palagi sa Diyos. Pangalawa, ano yun sabi ron? Humanap kayo at kayo'y makakasumpo. Pag merong bang nawala yung susi mo, hahanapin mo ba 1 minuto lang? Hindi, di ba? Hahanapin mo yun hanggang hindi mo nakikita. Di ba? Saan ko ba nailagay yung susi ko? Hindi yung 1 minuto, ayoko na. Di ba? Hindi. Ibig sabihin, diligent tayo na hanapin natin yung kasagutan ng Diyos sa panalangin natin. Hanggang hindi tayo nakakasumpong, hindi tayo tumitigil sa panalangin. Diba? Kasi ang iba, Lord, kailangan ko ng ganito. Tapos hindi naman nanalangin ulit. Hindi na naghahanap. Nanalangin na ako 1 beses na eh. Tinigil na. Tapos sasama ang loob nila sa Diyos. Dahil wala silang diligent, wala silang ano sa Tagalog ang diligent? Walang pagsusumikap na makita yung hinihingi. Di ba? Dapat may pagsusumikap ka na hanggang hindi mo na tatagpuan yung hinahanap mo, hindi ka titigil. Abutin man ng 2 araw yan, 3 araw, hindi ka titigil hanggang hindi ibinibigay ng Diyos. Dahil may pangako lagi ang Diyos eh. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Pag hinanap mo, masusumpungan mo yan. Diba? Ang paglapit sa Diyos, dapat maganda yung puso mo. Masaya ka, nananalangin sa Diyos. Hindi puro bitterness. Kasi, ang may relasyon sa Diyos, hindi puro hinanakit ang puso. Ang kaluluwa, hindi puro hinanakit. Kundi pagmamahal sa Diyos, masaya sa presensya ng Diyos. Daddy, kailangan ko nito. Ama, kailangan ko nito. Masaya ka habang humihingi ka. Sabi pa nga ni Pablo ron humingi kayo ng may pasasalamat. Yun nga pa, isa pa nakalimutan ko kanina. Pag sinabi ng Diyos na humingi ka, hinihikaya tayo ng Diyos na humiling sa Diyos. Sabi niya, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Ibig sabihin, hinihikayat ka ng Diyos, humingi ka sa akin. Diba? Nagpapauna na ang Panginoong Hesukristo. Humingi kayo sa Diyos at kayo'y bibigyan. Diba? Ini-encourage tayo ni Jesus na humingi ka sa Diyos at ikaw ay bibigyan. Ini-encourage niya tayo manalangin. Then sabi ko, babalikan natin diba? Nagsusumikap ka at matyaga kang naghahanap. Hanggang hindi mo nasa tagpuan, hindi ka titigil. At yung pangatlo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Pag kumatok ka ba,
Pagkatapos mong kumatok, umalis ka na. Hindi, di ba? Kaya ka kumakatok, gusto mo papasukin ka eh. Di ba? Para pagbuksan ka eh. Meron kang pananampalataya na pag kumatok ka, may magbubukas ng pinto. May pananampalataya ka. Na pag kumatok ka, manalangin ka sa Diyos, pagbubuksan ka ng Diyos. Di ba? Bibigyan ka niya ng blessing. Matatagpuan mo ang Diyos. Di ba? Kaya, pag kumatok, mayroon ka na-expect. Pagbuksan ka. At wala ring nagkakatok na padabog. Walang respeto sa Diyos yun. Di ba? Yung bang sinisigawan ng Diyos. Kaya na sa word ko ha. Di ba? Kung manalangin ka sa Diyos, merong paggalang sa Diyos. Di ba? Pag kumakatok ka ba sa bahay mo, dahan-dahan lang. Kaya minsan kami nagagalit ni Ponso rito pag may kumakatok ng mga bata eh. Sabi ni Ka Gloria eh. Ano yan? Sisirain niyo naman yung gate. Di ba? Kasi walang respeto. Di ba? Na pag pumatok, dahan lang. Di ba? O, di ba? Lalo na ang Diyos. Dahil di ba, alam mo kung ano yung katok na may respeto? Di ba? Alam mo yung panalangin mo na may respeto. Kaya ang gusto ng Diyos ganun eh. Kumatok kayo. Yung tamang katok. At kayo pagbubuksan. Diba? Yun yung turo ng Panginoon. Napakasimple lang na tatlong bagay. Humingi kayo at kayo'y pagbibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. At kumatok kayo, sigurado pagbubuksan kayo ng Diyos. Yun lang po.